Hi guys! Kamusta po mga kalahing Pinoy? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si June Lacson. Si Pinky Lacson. Meron daw pasabog. Meron daw fireworks. Sa Lunes, bukas na po yun. Asahan daw po natin sa Senate session ay may fireworks. Ano kaya ito? Magkukudita na naman? Magpapalit na naman ng liderato sa Senado? Nag-aagawan po sa kontrol ng Senado. Dahil ito po, marami pong dahilan po ito. Kailangan daw na kaalyado ng Pangulo ang Senate President at ng majority. Dapat kaalyado ng Pangulo para maraming mapagtakpan. Itong si Lacson. Itong sabi niya, we should be expecting some fireworks on Monday Senate session. Baka itong fireworks mo, baka watusi lang ito. Ha? O kaya yung baby rocket. Alam niyo yung baby rocket? Ano to? Kudita na naman? Ha? Kasi marami pong dapat pagtakpan. Yung Blue Ribbon Committee. Yung sa energy, alam niyo ba? Maraming korupsyon dyan sa energy. At yung impeachment, ang gusto talaga nila, makontrol nila yung, o siguro si PBBM, makontrol niya yung Senado. Dahil maraming sasabog actually, pag hindi sila yung majority. Marami pong sasabog. Unang-una na sa Blue Ribbon, sa energy, ito nga yung mga dagdag singil sa kuryente, na napupunta daw sa gobyerno, 'di ba? Sinabi yan ng parang spokesperson ng Meralco. Yan, pinagtatakpan po nila yan. Ngayon, kung sakali man magbago, pero sinabi na ng isang political analysis, si Lito Banayo, na sobrang solid ngayon ng Brave 13. Hindi na raw po yan babaliktad. Sobrang solid daw niyan. At kung sakaling bumaliktad sila, 'di ba? Pinakakasuhan na silang lahat, halos lahat sila. Gustong ipakulong. Kung babaliktad kayo, ganun din. Akala nyo makakawala na kayo? Akala nyo hindi kayo kakasuhan? Kakasuhan pa rin kayo niyan. Kahit may agreement na tumawid ka. Tumawid ka sa amin. Hindi ka na makakasuhan. Kahit wala ka pong kasalanan, matatakot ka eh. Marami na pong naipakulong itong administrasyong ito na wala namang kasalanan. Hanggang ngayon nakakulong. Kahit wala kang ninakaw, matatakot ka po eh. Kaya lang, kapag kumagat ka sa pain nila, sa mga magagandang salita nila, pangako nila, hindi rin yan tutuparin. Marami na pong binudol si Bongbong Marcos. Unang-una na tayo. Kaya huwag kayong kakagat. Ay di baling makasuhan kayo. Di bali na nga ring makulong kayo. Huwag lang nila makuha ang Senate presidency. Ngayon, kung sakali man magtagumpay sila, magkaroon uli ng kudita, at si Win Gatchalian daw ang iupo, at least na pressure yung tatawid. Kumbaga pinilit, parang sa nililigawan mo na hindi mo makuha, tinakot mo, pinressure mo para makuha mo. Wala pong wala pong fulfillment. Kumbaga hindi masaya yung, siguro kung demonyo ka, masaya. Kasi kapag nakakagawa ng krimen ang mga demonyo, 'di ba, humahalakhak pa 'yan, ano? Yung tawang Judas. Siguro kung demonyo ka, masaya ka kahit nakagawa ka ng hindi maganda. Pero sa mga matitinong tao, hindi naman sila masaya kung nadaan lang nila sa pilit. Kaya yung kung sakaling magkaroon ng kudita na naman, yan ang sabi ni Lacson eh. We should be expecting some fireworks on Monday Senate session. Ano kaya to?
yan lang naman ng bukang bibig nila eh. Yan naman yung sinasabi nila sa social media. Ang Senate, kailangan ibangon, nasira na ang dignidad, kailangan si Senator Win Gatchalian ang iupo. Yan yung parang inuulot nila si Win Gatchalian. Pero ano ba itong si Win Gatchalian? Di ba parang siya yung nag-sponsor sa mga dagdag singil sa kuryente? Pinagtatanggol niya pa to nakaraan eh. Kailangan daw ng magkaroon ng kuryente ang mga mahihirap. At dahil dyan tayo yung magbabayad. Di ba maraming dagdag singil ngayon na napupunta daw sa gobyerno? Pinagtanggol pa yan. Tapos biglang kumambyo. Biglang kumambyo dito si Win Gatchalian at eto na sinasabi niya. Pamahalaan, hindi mga consumer ang dapat mag-shoulder ng other charges sa kuryente. Ayan, sabi niyo. Sabi niya. Biglang kumambyo. Kasi hindi maganda talaga yung reaction ng taong bayan eh. Kaya kung titignan mo yung mga taong gobyerno ni Marcos, inconsistent yung mga sinasabi, paiba-iba. Yan po, kapag ganyan po ang mga sinasabi, paiba-iba, parang si Bongbong Marcos, paiba-iba rin. Nagsisinungaling po yan, nambubudol ng uuto. Parang si Marcos, ganyan po yung mga sinasabi nila, mga statement nila, paiba-iba. At ang isa pang ginagawa nila o gagawin nila ay eto. Ayan. NBI says several individuals may soon face arrest warrants from ICC. Several individuals. When you say several, hindi po ito 2, 3. Ang bilang po ng several nasa 8, 9, 10, mga ganyan. Kasama kaya dito si Vice President Sara Duterte? Talagang ginamit na nila yung ICC para sa kanilang pamumulitika. May mga nagsabi na pati si VP Sara, sino ba? Si Amy Marcos. Sinabi yan nakaraan o last year pa siguro. Ibalak din ipahuli, ipakulong si VP Sara sa ICC. So, puro ganito po ang gawain para yung kapangyarihan ni Bongbong Marcos mas lumakas. Kasi habang nai-eliminate yung mga kalaban, mas lumalakas yung power nila, lalong-lalo na si Bongbong Marcos. Pero ingat ka, Bongbong Marcos, kasi habang lumalakas yung power mo, pero ganito naman ang pamamaraan na ginagawa mo, kumbaga parang si Majin Buu, 'di ba, yung higop siya ng higop sa kapangyarihan ng kalaban niya hanggang sa lumobo yung katawan niya eh. Sa sobrang lakas na ng kapangyarihan niya, sumabog siya. 'Di ba? Ganyan naaalala ko kay Majin Buu eh. Baka ganyan din ang mangyari kay Bongbong Marcos. Baka sumabog yung taong yan. Pero matagal nang sabog yan eh. 'Di ba? At mukhang hindi po titigil, hindi hihinto sa pagnanakaw. Yan tao na yan. At mukhang hindi rin hihinto sa pagiging addictus. Kaya itong sinasabi ni Lacson, ano kaya ito? Kudita na naman, magtagumpay kaya sila? O baka meron ka lang meron ka lang privilege speech kung ano man yung mga sasabihin mo, wala nang kwenta yan. Hindi ka na rin masyadong pinagkakatiwalaan ngayon, pinaniniwalaan ng taong bayan. So, abangan din natin. At kung ito ay mag-failed, yung fireworks mo, katakot-takot na pang-aasar ang makukuha mo.
sa mga DDS. So, abangan po natin itong fireworks daw. So, hanggang dito na lamang po. See you next time. Bye-bye.